Maraming immigrants daw ang hirap makausad sa mga trabaho at karera nila sa Canada. Ayon po yan sa isang eksklusibong poll ng Omni at Leger. Sa ulat ni Teresa Redula, silipin ang ilan sa mga itinuturong balakid sa tagumpay ng immigrants sa bansa. Nakita ko maraming Filipino international educated nurses dito sa Canada na nawalan na ng pag-asa. For example, pagdating po nila dito, caregiver sila, nahiya po silang sabihin na, "Oh, nurse ako sa atin." Ito raw ang dahilan kung bakit determinado si Austin Gaki. Nasimula ng isang grupo noong 2019 para tulungan ang mga Filipino nurse na piniling makipagsapalaran dito sa Canada. Mahalaga raw ito sa kanya, lalo't ang mga kwentong naririnig mula sa iba pang mga Pilipino ay hindi nalalayo sa sarili niyang karanasan. 2009, pagdating namin dito as an immigrant. So, nagsimula na ako ng application sa CNO. So 2010, meron ng assessment na dumating, hindi ko na-meet yung requirements ng education. So pinagpili nila ako na mag-aral or mag-take muna ng RPN. Kasi survival tayo. So first, of course, green up ko yung opportunity to become an RPN. Sa eksklusibong poll ng Leger para sa Omni News, kung saan 1,500 immigrants ang tumugon, 56% ang nagsabing mas mahirap umangat sa kanilang trabaho o karera sa Canada. Ilan sa mga pangunahing rason, ang kakulangan ng professional networks o connections, pati na rin ang hindi sapat na pagkilala ng mga employer sa kanilang foreign credentials o experience. Dito kasi gusto ko sana mag-construction din, kaso nga lang, pwede ka pa mag-aral. Pero pag mag-aaral ka naman dito, hindi ka paano yung babayarin ng mga bills namin. 6 naman sa bawat 10 tumugon sa survey ang nagsabing hirap silang makakuha ng trabaho sa Canada. Pagka wala po kong kilala, walang mag-endorse sa'yo, mahirap talaga. Kailangan may kilala ka para makapagpasok sa'yo. Sana mapansin din ng mga gobyerno dito na taasan lang ng kaunti ng sahod at maanoan yung mga dreams namin dito. Kaso mahirap talaga. Mas karaniwan daw ang karanasang ito lalo na sa mga young adults, people of color, pati na rin ang mga newcomers na wala pang 6 na taon dito sa Canada. Nakakapanghinayang ayon sa Immigration Minister, lalo't binibigyang halaga raw ang foreign credentials ng mga immigrants sa kanilang aplikasyon papasok ng bansa. When we have the point system for immigration, we value those things. And then people get here and often find that they can't qualify for those things. So that's unfortunate. A lot of people come here and sacrifice their generation for the next. That's not a good way of doing business, and it's not fair for the individuals that we've made promises to. Aniya di raw tama ang ideyang malawak ang saklaw ng kakayanan ng federal government na ayusin ito dahil ang responsibilidad nasa kamay ng provincial governments. It's important to put pressure on provinces, make sure they're competing with each other to reduce the barriers, the unfair barriers. But we have too many professions that are far too heavily regulated, sometimes by organizations, self-regulating organizations that probably absolutely have to do a better job in making sure that there are more seamless ways to get qualified. Sa Omni Leger poll, 2 sa bawat 10 respondents sinabing ramdam nilang balakid ang kanilang accent o language proficiency. As a society, we haven't figured out how to fully utilize the expertise and the training that immigrants bring. We ask them to be Canadian before they even have a chance to understand what it means to be Canadian. And on the other side, for me, there's also the social responsibility that the employers have. Teresa Redula, Omni News, Toronto.